Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3, halina't sabay-sabay tayong matuto. Wikang Filipino ating ipagbunyi, kayamanan ng buhay, dugo at lahi. Ating tuklasin at pagyamanin ang wikang sariling atin. Wikang Filipino, yakapin at mahalin. Ating pag-aralan, Filipino, sa 2 linggo ng 2 markahan. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa paggamit ng magagalang na pananalita. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati, at makapagtatanong tungkol sa larawan, kwento at napakinggang balita. Ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa iba't ibang paraan. Sa kabuuan, ang paggamit ng mga ito ay nagpapakita ng respeto at paggalang sa kausap. Narito ang ilang mga halimbawa. Narito ang mga magagalang na pananalita at kung kailan ito gagamitin. Una, magandang umaga po. Ito ay ginagamit sa pagbati sa umaga. Ikalawa, magandang hapon po. Ito naman ay ginagamit sa pagbati sa hapon. Ikatlo, magandang gabi po. Ito ay ginagamit sa pagbati sa gabi. Ikaapat, magandang araw po. Ito ay pagbati na maaaring gamitin sa umaga, hapon o gabi. Ikalima, makikiraan po. Ito ay ginagamit kung makikiraan. Ika-6, salamat po. Ito ay ginagamit sa pasasalamat. Ika-7, pasensya na po. Ipagpaumanhin po ninyo. Ito ay ginagamit sa paghingi ng paumanhin. At ika-8, maaari po ba? Ito ay ginagamit bilang paghingi ng pahintulot. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Sabihin ang mga sitwasyon na nagpapakita ng paggalang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ipagpaumanhin po ninyo. Ikalawa, magandang umaga po, Ma'am Faye. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ano ang magagalang na pagbati sa umaga? Ano naman ang sasabihin kapag tanghali at hapon? Ikalawa, ano-ano ang magagalang na pananalita ang ginagamit sa pagpapakilala sa sarili? Ikatlo,
Ano ang sasabihin mo sa bisita ng inyong pamilya bilang pagbati sa gabi? Ika-4, anong magalang na pananalita ang sasabihin mo bilang pakiusap? At ika-5, ano ang sasabihin mo sa inyong magulang bilang pasasalamat? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sagutin ang sumusunod na mga sitwasyon sa ibaba. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, nais mong isauli sa iyong nakatatandang kapatid ang hiniram mong ballpen. A. Ito na ang ballpen mo. B. Maraming salamat po, ate. C. Hindi ko na isasauli. Ikalawa, ibig mong magpaalam sa iyong ina upang dumalo sa kaarawan ng iyong kaklase. A. Inay, maaari po ba akong dumalo sa kaarawan ng kaklase ko? B. Inay, pupunta ako sa kaklase ko. C. Pupunta ako sa kaklase ko. Ikatlo, isang umaga, nasalubong mo ang iyong guro. Ano ang dapat mong sabihin? A. Magandang umaga po, Ginang Francisco. B. Magandang umaga. C. Saan ka pupunta? Ika-4, nais mong hilingin sa iyong tatay na iabot ang baso na nasa tabi niya. A. Iabot mo nga ang baso. B. Pakiabot po ng baso, tatay. C. Akin na ang baso, tatay. Ika-5, binigyan ka ng baong pera ng iyong tatay. A. Salamat po, tatay. B. Kulang pa po, tatay. C. Wag na, tatay. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang check sa iyong kwaderno kung ang pahayag sa bawat bilang ay nagpapahayag ng paggalang at X naman kung hindi. Una, magandang hapon po, Ginoong Alex. Ikalawa, Binibining Sanchez, maaari po ba akong lumabas at magtungo sa kantin? Ikatlo, alis dyan, Ginang Perez. Ika-4, hindi ko sinasadya, Wena. Ipagpaumanhin mo. Ika-5, paraan nga, nakaharang ka sa daan. Bilang pangwakas na gawain, punan ang patlang ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno.
Gagamit ako ng na pananalita sa aking pakikipag-usap sa matatanda at kamag-aral sa lahat ng pagkakataon. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!